Sa isang maliit na bayan sa Batangas, may isang dalagang kilala sa pangalan na Herminia o Mina para sa mga malapit sa kanya. Nasa 30 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang kabutihan at karisma ay tanyag na sa kanilang nayon. Siya ang nagtuturo ng katekismo sa mga bata sa kapilya, nagbibigay ng pangaral sa mga pagtitipon ng kababaihan sa parokya, at laging handang tumulong sa mga nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit. Para sa karamihan, si Mina ay isang babaeng mahinhin, kalmado, at laging nakayuko kapag nakikipag-usap. Walang sinuman ang mag-aakala na sa likod ng kanyang kahinhinan ay nagtatago ang isang pambihirang katapangan. Isang hapon, habang ambon ay dahan-dahang dumidilig sa kanilang nayon, katatapos lamang ni Mina sa kanyang pagtuturo ng isang kapitbahay ang humahangos na lumapit sa kanya. "Ate Mina, tulungan niyo po kami. Si Mang Celso, hinuli ng mga pulis," sabi dahil daw sa simpleng paglabag sa trapiko. "Pero bakit naman po hihinga ng 50,000 piso para lang makalaya?" sabi ng kapitbahay na halos hindi na makahinga. Natigilan si Mina. Si Mang Celso ay ang kanyang ama, isang retiradong guro sa pampublikong paaralan na namumuhay ng simple. Sa buong buhay niya, kailanman ay hindi nasangkot sa anumang gulo ang kanyang ama. Alam na alam niya na hindi ito gagawa ng masama. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Mina ang kanyang kapote at maliit na bag at agad na nagtungo sa police outpost sa hangganan ng kanilang bayan kung saan sinabing dinala ang kanyang ama. Pagdating niya sa outpost, gabi na. Ilang motorsiklo at mobile patrol car ang nakaparada sa harap. Mula sa loob ay maririnig ang malalakas na tawanan ng ilang kabataang pulis. Huminga ng malalim si Mina bago pumasok. "Magandang gabi po. Nais ko po sanang makausap." "Sige." Celso na sinasabing dinala rito, magalang niyang sabi. Isang pulis na malaki ang katawan ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa at tamad na sumagot. Yung matandang may dalang lumang motor na hindi kumpleto ang papeles. "Nasa loob siya. Pero kung gusto niyong mapabilis ang pag-asikaso, may bayad yan." Tinitigan siya ni Mina ng may kahinahunan. "Opisyal na bayarin po ba ang ibig ninyong sabihin?" "Ano pa ba? Yung tinatawag na areglo. 50,000. Kung ayaw nyo, matatagalan yan dito," sagot ng pulis habang umunguya ng sigarilyo. Yumuko si Mina, pilit na pinipigilan ang galit. Alam niyang hindi ito ang tamang proseso ng batas. Hindi siya isang babaeng mangmang. Ngunit ang paraan ng pagsasalita ng pulis ay nagpanginig sa kanyang dugo. "Ginoo, maaari ko po bang makausap ang hepe na nakaduty ngayong gabi?" "Ako ang nakaduty." "Kung wala kang pera, huwag ka ng maraming tanong," sigaw ng pulis. Napalingon ang ilang kasamahan nito, ngunit walang naglakas loob na sumaway. Nanatiling nakatayo si Mina. Sa mahinang tinig ngunit puno ng paninindigan, sinabi niya, "Kung kayo po ay isang alagad ng batas, dapat alam ninyo kung ano ang kahulugan ng katarungan. Ang aking ama ay walang kasalanan at hindi ako magbabayad ni isang sentimo para sa kasamaang loob." Tumawa ng malakas ang pulis. "Haha. Ate, sanay na kami sa mga taong nagmamakaawa rito. Pero kung gusto mong makita ang tatay mo na makalaya ngayong gabi, ilabas mo ang pera. Kung hindi, asahan mong sa rehas siya matutulog." Isang nakakabinging katahimikan ang biglang bumalot sa outpost. Ang ilang mga residente na naghihintay ay nagsimulang magbulungan. Kilala nila ang babaeng may belo bilang si Mina, ang mabait na katekista na laging tumutulong sa mga ulila. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Tinitigan ni Mina ang pulis. May panginginig sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot kundi dahil sa determinasyon. "Sige po. Kung ayaw ninyong makipag-usap ng maayos, hihingi ako ng paliwanag direkta sa hepe ng pulisya. Kilala ko po siya at sisiguraduhin kong maitatala ang pangalan ninyo ngayong gabi." Ang mga salitang iyon ay nagpabago sa kapaligiran. Ang pulis ay tila nagulat sandali bago sinubukang takpan ito ng isang mapanuyang tawa. "Hoy! Akala mo ba matatakot mo ako? Matagal na ako sa outpost na to. Alam na ng lahat ang sistema rito." Ngunit bago pa man niya maituloy ang sasabihin, mula sa likurang silid ay lumabas ang isang matandang lalaki na pagod ang mukha, si Mang Celso. 2 pulis ang umaalalay sa kanya, na may posa sa mga kamay.
Mina, anong ginagawa mo rito? Umuwi ka na, anak. Huwag ka nang gumawa ng gulo, mahinang sabi nito. Tumingin si Mina sa kanyang ama na may namumuong luha sa mga mata. Itay, wala po kayong kasalanan. Alam ko po iyon. Hindi ako papayag na manahimik na lang. Lumapit ang malaking pulis at marahas na tinapik ang kanyang balikat. Tama na iyang drama. Kung gusto mong umuwi ang tatay mo, alam mo na ang gagawin. Napatingin si Mina sa posas sa kamay ng kanyang ama at pagkatapos ay tumingin sa malayo. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang kanyang kabataan. Noong tinuturuan siya ng kanyang ama tungkol sa pananampalataya at ipinaalala na huwag kailanman yumuko sa anumang uri ng kawalang katarungan, gaano man ito kaliit. Tandaan mo, Mina, ang tinig ng kanyang ama ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ang yaman ay mahahanap, ngunit ang dangal ay hindi mabibili. Ang mga salitang iyon ay tila muling nabuhay. Itinuwid ni Mina ang kanyang katawan at kinuha ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kontak ng isang taong nagngangalang Major De Leon, ang hepe ng pulisya na madalas dumalo sa mga misa sa kanilang parokya. Magandang gabi po, Major De Leon. Si Herminia po ito, ang katekista mula sa nayo ng San Isidro. Pasensya na po sa abala, pero ang aking ama po ay kasalukuyang nakakulong dito sa outpost sa hangganan ng walang malinaw na dahilan. Ang petugas dito ay humihingi ng 50,000 piso. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Sa kabilang linya, agad na narinig ang pagkabigla ng hepe. Ano? Sinong humihingi ng ganyang kalaking halaga? Hintayin mo ako dyan. Papunta na ako. Ang malaking pulis ay biglang kinabahan. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan at marahang bumulong. Lagot. Kilala pala siya ng hepe. Wala pang 20 minuto, ang tunog ng sirena ng isang patrol car ay narinig sa di kalayuan. Ang asul na ilaw ay umikot sa harap ng outpost. Agad na tumayo ng tuwid ang ilang mga pulis. Mula sa sasakyan, bumaba si Major De Leon, isang lalaking nasa katanghali ang gulang na may seryosong mukha. Nasaan si Herminia? Tanong niya. Ako po, Major, kalmadong sagot ni Mina. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ipinaliwanag ni Mina ng mahinahon ang lahat ng nangyari, ang hininging pera, ang magaspang na pagtrato, at ang mga banta na kanyang tinanggap. Habang nakikinig, lalong dumidilim ang mukha ng hepe. Tinitigan niya ng matalim ang malaking pulis. Humingi ka ng 50,000 sa pamilya ng isang detenido. Nagbibiro lang po ako, sir, sagot ng pulis. Nagbibiro gamit ang pera ng taong bayan? Gamit ang dangal ng isang tao, malakas niyang sigaw. Hindi na nakasagot ang pulis. Lahat ng tao sa outpost ay tahimik. Agad na inalis ang posas ni Mang Celso. Humingi ng paumanhin ang hepe sa pamilya. Ngunit tumanggi si Mina na purihin. Tinatanggihan ko lang po ang kawalang katarungan, Major. Kung mananahimik po ako, marami pang ibang tao ang maaapi. Tumango ang hepe, baka sa mukha ang pagsisisi. Alam niyang ang mga gawaing kotong ay nangyayari pa rin sa ilalim ng kanyang pamumuno. Salamat sa iyong katapangan, Mina. Sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang pangyayaring ito. Ngunit hindi pa doon natapos ang gabi. Ang malaking pulis na kanina ay arogante ay tumitig kay Mina ng may puot. Sa kanyang isip, isinumpa niyang tuturuan ng leksyon ang katekistang iyon dahil sa pagpapahiya sa kanya sa harap ng kanyang superior. Hindi niya alam na ang hakbang na iyon ang magiging simula ng kanyang sariling pagbagsak. 3 araw na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang pangalan ni Mina ay nagsimulang kumalat sa mga kalapit na iyon. Pinuri ng mga residente ang kanyang katapangan sa pagharap sa aroganteng pulis. Ngunit ang balita ay nakarating din sa tenga ni Cabo Roldan, ang malaking pulis na napahiya sa harap ng hepe. Para kay Roldan, nawasak ang kanyang dangal. Pansamantala siyang inilipat sa administrative section habang isinasagawa ang internal na investigasyon. Nagsimula na ring umiwas sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Ngunit ang hiya ay naging matinding galit. Sa kanyang isipan, iisa lang ang may kasalanan ng lahat. Kailangang matutunan ng babaeng iyon ang kanyang lugar, bulong niya habang tinititigan ang larawan ni Mina sa kanyang telepono, isang kuha mula sa ng outpost noong gabing iyon.
Isang tanghali, habang si Mina ay nagtuturo sa mga bata sa maliit na kapilya, dalawang lalaking nakadamit sibilyan ang dumating. Nagpanggap silang mga lokal na mamamahayag. Ate Mina, nabalitaan po namin na madalas kayong tumulong sa mga residente. Maaari po ba kaming mag-interview sandali? Umiti si Mina ng magiliw. Sige, basta't mabuti ang inyong intensyon. Nagtanong sila ng mga magagaang bagay tungkol sa kanyang mga gawain, habang lihim na kinukunan ng video ang ilang bahagi ng usapan. Ngunit kinabukasan, sa social media, lumitaw ang isang video na inedit. Ipinakita roon na tila tumatanggap si Mina ng isang sobre mula sa isang mayamang lalaki na may mapanirang pamagat, katekistang taga San Isidro, tumanggap umano ng iligal na donasyon para palayain ang ama. Nagsimulang malito ang mga residente. May mga naniwala, mayroon ding nag-alinlangan. Pinanood ni Mina ang balita sa kanyang telepono na maihalong pagkadismaya. Alam niyang gawa ito ng taong hindi natutuwa sa kanya, ngunit ayaw niyang agad-agad na ipagtanggol ang sarili sa media. Ang katotohanan ay hindi kailangang madaliin, ngunit kailangang pangalagaan, mahina niyang sabi sa sarili. Ilang kapitbahay ang nagsimulang umiwas sa kanya. Ang mga bata na dati masayang dumadalo sa kanyang klase ay biglang hindi na nagsipunta. May mga bulungan sa tindahan, may mga masasamang tingin sa daan. Ngunit si Mina ay nagpatuloy sa pagtuturo. Tuwing umaga, naghahatid siya ng pagkain sa bahay ampunan. Tuwing hapon, binubuksan pa rin niya ang kanyang klase. Hanggang isang gabi, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang mensahe sa kanyang telepono. Tumigil ka na sa pagsasalita tungkol sa katarungan kung ayaw mong mapahamak ang pamilya mo. Ito ang unang babala. Galing ang mensahe sa isang hindi rehistradong numero. Ngunit ang paraan ng pagkakasulat ay nagbigay sa kanya ng kutob kung sino ang nagpadala. Hindi siya nataranta. Sumulat siya ng isang maikling tugon, hindi ako takot sa banta ng tao. Takot lamang ako sa sarili kong kasalanan. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Mina sa palengke upang bumili ng mga sangkap para sa isang feeding program. Sa gitna ng karamihan, nakasalubong niya si Aling Nena, isang matandang magtitinda ng gulay na kilala sa pagiging tsismosa, ngunit may mabuting puso. Mina, mag-ingat ka, ha? Narinig ko na yung pulis na kinalaban mo, galit pa rin daw sa'yo. Madalas daw tumambay sa isang karinderya malapit sa terminal, naghahanap ng mga taong utusan para guluhin ka. Salamat po sa paalala, Aling Nena. Handa po ako. Hindi natutulog ang Diyos. Tinitigan ni Aling Nena ang mukha ni Mina na nananatiling kalmado at tumango ng may paghanga. Babae ka lang pero ang puso mo ay mas matibay pa sa maraming lalaki. Sa ibang lugar, si Roldan ay nakaupo kasama ang dalawang bayarang preman sa isang karinderya sa terminal. Nagbabalak siya ng isang masamang plano, maglalagay ng isang maliit na pakete ng shabu sa bahay ni Mina at pagkatapos ay sasalakayin ito na parang nahuli sa akto. Kapag nag-viral ang video na iyon, tapos na siya. Maniniwala ang mga tao na nagpapanggap lang siyang mabuti. Alam ko kung paano ito gagawing mukhang lehitimo, sabi niya na may malamig na tawa. Nag-alinlangan ang isang preman, ngunit hinampas ni Roldan ang mesa. Huwag ka nang mag-isip. Babaeng taga-nayon lang yan. Pagkatapos nito, may parte kayo. Nang gabing iyon, sinimulan nila ang kanilang plano. Bandang 11:00 ng gabi, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas ng bahay ni Mina. Pulis! Buksan ang pinto. Si Mina, na nagbabasa ng Biblia, ay agad na tumayo. Ang kanyang matandang ama ay nagising mula sa kanyang silid. Anak, anong nangyayari? Wala po yan, tay. Ako na po ang titingin. Pagbukas ng pinto, 4 na pulis at 2 lalaking nakasibilyan ang pumasok ng walang pahintulot. Isa sa kanila ay si Roldan. Mayroon kaming ulat na may ipinagbabawal na gamot sa bahay na ito. Hahalughugin namin, sabi niya ng mayabang. Tinitigan siya ni Mina ng walang takot. Sige po, basta't naaayon sa proseso at may search warrant kayo. Ngumisi si Roldan. Hindi na kailangan ng warrant kung emergency ang report. Sumenyas siya sa isa sa kanyang mga tauhan, at lihim nitong isinuksok ang isang maliit na pakete sa ilalim ng isang aparador sa kusina.
Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang simpleng camera na ipinakabit ni Mina sa sala ay nagre-record ng lahat ng pangyayari. Nang matagpuan ang ebidensya, agad na sumigaw si Roldan. Ayan! Nahuli rin! Ito ang matibay na ebidensya na nagtatago ka ng ipinagbabawal na gamot. Nanatiling kalmado ang mukha ni Mina. Kung sigurado na po kayo, sabay-sabay nating panoorin ang recording ng Kiki sa bahay na ito. Natahimik ang lahat. Tumingin si Roldan sa kanya na may pagkabigla. Ay sisi. Opo. Dahil madalas mag-isa ang aking ama sa bahay, matagal ko na itong ipinakabit. Pinindot ni Mina ang isang buton sa kanyang telepono, ipinapakita ang recording mula sa maliit na kamera sa sulok ng silid. Sa loob ng ilang segundo, malinaw na nakita ang kamay ng isa sa mga tauhan ni Roldan na itinatago ang pakete sa ilalim ng aparador. Agad na namutla si Roldan. Ang dalawang pulis na kasama ay nagkatinginan. Mina! Baka namamali lang ng interpretasyon yan. Hindi po, Ginoo. Ito po ay ebidensya at ipapadala ko ito direkta sa hepe ngayong gabi. Mahigpit na hinawakan ni Mina ang kanyang telepono. Ang kanyang boses ay nanatiling mahinahon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Maaari ninyo akong siraan, ngunit hindi ninyo kayang magsinungaling sa kamera. Sa loob ng isang oras, si Major De Leon ay muling dumating sa bahay ni Mina, kasama ang isang team mula sa Internal Affairs Service. Ipinanood nila ang recording sa harap ng lahat. Si Roldan ay nakayuko na lamang, pinagpapawisan ang mukha. Cabo Roldan, opisyal kang inaresto ngayong gabi. At hindi ka lang lumabag sa etika, kundi sa batas, mariing sabi ng hepe. Yumuko si Mina ng may paggalang. Salamat po, Major. Hindi po ako naghahanap ng paghihiganti. Nais ko lang pong umiral ang batas ng patas. Si Mang Celso, na kanina patahimik, ay tinapik ang balikat ng kanyang anak. Napatunayan mo, anak. Ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas. Ilang linggo matapos ang insidente, si Mina ay bumalik sa kanyang karaniwang gawain. Ang mga bata ay muling dumalo sa kapilya. Ang mga residenteng dating umiiwas ay lumapit upang humingi ng paumanhin. Si Aling Nena ay nagdala pa ng isang basket ng gulay sa kanyang bahay at nagsabi, "Pasensya ka na, Mina. Nagkamali kami ng akala. Hindi ka lang pala magaling sa pagtuturo ng salita ng Diyos, kundi matapang din." Ngumiti si Mina. Wala po iyon, Aling Nena. Ang mahalaga ay natuto tayong lahat sa pangyayaring ito. Ang balita tungkol sa katapangan ni Mina ay kumalat sa buong distrito. Maraming kababaihan ang lumalapit sa kanya para humingi ng payo kung paano harapin ang kawalang katarungan ng walang dahas. Simple lang ang kanyang sagot, kung tama ang iyong intensyon at malinis ang iyong puso, kahit ang masamang tao ay sa huli mahihiya sa sarili niya. Ngunit hindi pa tapos ang unos. Sa likod ng mga rehas, si Roldan ay nakaupo at nag-iisip. Nawala ang kanyang ranggo, reputasyon at respeto. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang galit. Hindi pa alam ng katekistang iyan kung sino talaga ang nasa likod ko, mahina niyang sabi sa isang taong dumalaw sa kanya. Isang lalaking nakadamit ng maayos na tila makapangyarihan. Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Huminahon ka, Roldan. Ako na ang bahala. Minsan, ang katotohanan ay masyadong nakakasilaw at kailangang patayin. Hindi pa binanggit ang pangalan ng lalaki, ngunit ang kanyang anino ay magiging bagong banta para kay Mina. Ilang buwan matapos makulong si Cabo Roldan, bumalik sa normal ang buhay sa San Isidro. Ipinagpatuloy ni Mina ang kanyang mga gawain, pagtuturo sa mga bata, pagtulong sa mahihirap at pag-aalaga sa kanyang ama na nagsisimula ng maging sakitin. Ngunit ang katahimikan ay parang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. May mga bulong-bulungan sa mga tindahan at sa mga nagroronda na may mga makapangyarihang tao na hindi natutuwa sa katapangan ni Mina. Mula nang pumutok ang kaso ni Roldan, ilang mga tiwaling opisyal at negosyante na sanay sa maduming laro ay nagsimulang mabahala. Isang hapon, habang si Mina ay nag-aayos ng mga libro sa maliit na aklatan ng kapilya, isang lalaking nakaitim na Amerikana at sakay ng isang mamahaling sasakyan ang dumating. Nagpakilala siyang si Ginoong Velasco, isang negosyante na nais daw sumuporta sa kanyang mga gawain.
Humahanga ako sa iyong ipinaglalaban, Ginang Herminia. Nais kong tulungan kang palakihin ang lugar na ito. Kung papayag ka, nais kong mag-abuloy ng 100,000 piso para sa pagsasaayos, sabi niya habang inilalapag ang isang makapal na sobre sa mesa. Tinitigan siya ni Mina nang may magalang na ngiti, ngunit may pagdududa sa kanyang puso. Ang alok ay masyadong biglaan. Maraming salamat po, Ginoo. Ngunit hindi po kami tumatanggap ng tulong nang hindi nalalaman kung saan ito nanggaling. Ang mga gawain dito ay mula lamang sa donasyon ng mga residente. Bahagyang nanigas ang mukha ni Ginoong Velasco. Pagkatapos ay pilit siyang umiti. Napakamaingat mo naman, Herminia. Gusto ko lang tumulong. Paumanhin po, Ginoo. Iniingatan ko lang po ang tiwala ng mga tao. Baka po ang maling pera ay makadungi sa mabuting intensyon. Tumayo ang lalaki at marahang tinapik ang mesa. Kung ganoon, sana ay hindi mo pagsisihan ang pagtanggi sa kabutihan, sabi niya nang may malamig na tono bago umalis. Mahina lang na sumagot si Mina, ang dumarating na may kasamang banta ay hindi kabutihan, Ginoo. Nang gabing iyon, biglang nilagnat ng mataas ang kanyang ama, si Mang Celso. Tumawag si Mina ng komadrona at inalagaan ito buong magdamag. Sa gitna ng kanyang pagod, binuksan niya ang isang lumang mensahe sa kanyang telepono mula kay Roldan, ang bantang ipinadala nito bago ang raid. Ngunit ngayon, may napansin siyang kakaiba. Aktibo muli ang numero. Nag-type si Mina ng isang mensahe, sino ka ba talaga sa likod ng lahat ng ito? Walang sagot. Ngunit makalipas ang 5 minuto, isang bagong mensahe ang pumasok mula sa hindi kilalang numero, isang pagkakamali ay maaaring sumira sa lahat. Ingatan mong mabuti ang iyong ama. Ang mensaheng iyon ay nagpakabog sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang natutulog na ama at tumingin sa labas ng bintana. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang anino ng isang itim na sasakyan na nakahinto sa di kalayuan. Kinaumagahan, pinuntahan ni Mina si Major De Leon. Ipinakita niya ang mga mensahe at ikinuwento ang tungkol sa lalaking nagngangalang Velasco. Seryosong nakinig ang hepe. Hindi pamilyar ang pangalang iyan. Si Velasco ay nasangkot noon sa isang kaso ng suhulan sa pagbili ng lupa, pero madulas ang taong iyan. Maraming koneksyon sa itaas. Kung ganoon, hindi si Roldan ang pangunahing may sala noon, tanong ni Mina. Tama. Si Roldan ay isang piyon lamang. Mas malaki ang taong nasa likod niya. Mag-ingat ka, Mina. Ang mga taong tulad niya ay kayang gawing maisala ang kahit sino. Nangako ang hepe na magpapadala ng mga nagpapatrolyang pulis sa gabi upang lihim na bantayan ang bahay ni Mina. Ngunit alam ni Mina na ang mga taong tulad ni Velasco ay hindi kumikilos ng hayagan. Umaatake sila sa pamamagitan ng paninirang puri. 3 linggo ang lumipas at isang bagong paninira ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, mas malupit. Isang hindi kilalang social media account ang nagpakalat ng mga editadong larawan na nagpapakita na tila si Mina ay kasama ang isang binatang lalaki sa loob ng isang sasakyan na may caption na, ang huwarang katekista. Mayroon palang lihim na relasyon sa kanyang estudyante. Mabilis na kumalat ang balita. Ang mga bata ay nagsimulang tuksuhin sa paaralan. Ang kanyang ama ay nalungkot dahil sa hiya at nabawasan ang mga nagsisimba sa kapilya. Ngunit sa halip na magalit, araw-araw pa ring pumupunta si Mina sa kapilya. Umupo siya sa harap at nagturo sa 3 bata na natira. Mag-aaral pa rin tayo, ha? Dahil ang kaalaman ay nananatiling banal, kahit subukan itong dungisan ng masasamang tao. Isa sa mga bata ay nagtanong, Ate Mina, hindi po ba kayo nalulungkot na sinisiraan kayo? Ngumiti si Mina. Ang lungkot ay normal sa tao, anak. Pero kung nasa tama ka, kahit ang lungkot ay nagiging lakas. Isang gabi, lihim na dumating si Major De Leon sa kanyang bahay dala ang isang makapal na folder. Mina, hindi ko ito maaaring sabihin sa maraming tao, pero kailangan kong maging tapat. Si Velasco ay hindi lang negosyante, may koneksyon siya sa ilang tiwaling opisyal. Ang kaso ni Roldan ang nagbunyag ng kanilang network. Seryosong tinitigan siya ni Mina. Kaya dahil nagsalita ako, itinuturing nila akong banta? Eksakto. Nais ka nilang patahimikin sa pamamagitan ng paninira, hindi diretsong dahas.
Pero kung magpapatuloy kang maging sentro ng atensyon, baka maging desperado sila. Tumingin ang hepe sa kanya na may pag-aalala. Umalis ka muna sa bayan, Mina. Magtago ka muna. Umiling si Mina. Hindi ako tatakbo mula sa katotohanan. Kung aalis ako, sila ang mananalo. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan. Kumikidlat sa madilim na kalangitan. Si Mina ay nagsusulat sa kanyang maliit na mesa habang natutulog ang kanyang ama sa silid. Biglang namatay ang ilaw. Ilang segundo lang narinig ang mga yabag sa bakuran. Binuksan ni Mina ang kanyang flashlight at nagtungo sa pinto. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, dalawang nakamaskarang tao ang pumasok mula sa likod bahay. Isa sa kanila ay may hawak na basang tela. Bumulong ang isa, dalian mo, dalhin mo siya sa sasakyan. Sinubukang sumigaw ni Mina, ngunit tinakpan na ng tela ang kanyang ilong. Dahan-dahang nagdilim ang kanyang paningin. Nagising siya sa isang masikip na silid na may mga pader na gawa sa kahoy at amoy amag. Nakatali ang kanyang mga kamay. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang lalaking maayos ang pananamit. Si Ginoong Velasco. Ayaw kong umabot sa ganito, Ginang Herminia. Pero pinilit mo ako, malamig niyang sabi. Ano po ang gusto ninyo? Manahimik ka. Huwag ka nang magsalita tungkol sa katarungan o korupsyon. Ayaw ng malalaking tao na naistorbo. Tinitigan siya ni Mina ng walang takot. Kung mananahimik po ako, sino ang magsasalita para sa mga maliliit na inaapi? Ang idealismo mo ay walang silbi kung patay ka na. Ngunit bago pa man maituloy ni Velasco ang sasabihin, narinig ang sirena ng pulis sa labas. Ang mga ilaw na pula at asul ay umikot sa pagitan ng mga puno. Pumasok si Major De Leon kasama ang kanyang team. Walang gagalaw. Itaas ang mga kamay. Nagulat si Velasco at umatras. Lumalabas na mula pa sa simula, isa sa kanyang mga tauhan na sinuhulan ni Ronnie ay pumanig sa katotohanan. Lihim itong nagulat nang malaman na dinukot si Mina. Sa istasyon ng pulis, lahat ng katotohanan ay nabuksan. Mula sa kulungan, umamin si Roldan na si Velasco ang utak ng lahat ng paninira at ng Peking raid. Ang mga recording ng usapan at ebidensya ng transaksyon ay nakuha mula sa telepono ni Velasco. Ang kaso ay yumanig sa buong bayan. Ilang opisyal ng gobyerno ang nadawit. Ang pangalan ni Mina ay ganap na nalinis at maraming media ang dumating upang i-cover ang kwento ng kanyang katapangan. Ngunit nang tanungin ng mga reporter ang kanyang nararamdaman, sinabi niya lamang, hindi ako lumaban para maging bayani. Ayaw ko lang manahimik habang kumikilos ang masasamang tao. Ilang linggo ang lumipas, nakaupo si Mina sa beranda ng kanilang bahay, kasama ang kanyang ama. Marahang umiihip ang hangin at ang mga ibon ay nagsisiuwian na sa kanilang mga pugad. Nanalo ka na, anak, mahinang sabi ng kanyang ama. Ang katotohanan po ang nanalo, tay. Naging kasangkapan lamang po ako. Tumingin siya sa langit at ngumiti ng bahagya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mundo ay laging may mga taong tulad ni Velasco na nag-aakalang sila ang may kapangyarihan sa katotohanan. Ngunit isang bagay ang sigurado, hanggat may mga taong matapang na nagsasabi ng hindi sa kasamaan, ang mundo ay hindi kailanman magiging ganap na madilim. Halos 6 na buwan na ang lumipas mula ng kaso ng pagdukot. Ang maliit na bayan ng San Isidro ay dahan-dahang bumalik sa dati nitong kapayapaan. Ang pangalan ni Mina ay kilala na ngayon sa labas ng kanilang nayon. Itinampok siya ng ilang istasyon ng TV at social media bilang simbolo ng katapangan ng kababaihan laban sa kawalang katarungan. Ngunit para kay Mina, hindi kasikatan ang kanyang layunin. Matapos ang lahat ng ingay, bumalik siya sa kanyang dating routine, nagtuturo, tumutulong at gumagabay sa mga bata. Sa kapilya, na ngayon ay pinalawak sa pamamagitan ng bayanihan, tumayo siya sa harap ng isang simpleng pisara. Mga anak, tandaan ninyo, ang kaalamang hindi isinasabuhay ay parang puno na walang bunga, at ang kabutihang tahimik ay maaaring matalo ng kasamaang maingay. Tumango ang mga bata. Alam nilang ang kwento ni Mina ay hindi isang alamat, kundi isang patunay na kahit ang mabubuting tao ay maaaring saktan, ngunit hindi kailanman tuluyang matatalo. Isang hapon, dumating si Major De Leon nang walang kasamang escort.
Nakasuot siya ng damit sibilyan at may dalang isang florera na may bulaklak. Para sa kapilya, sabi niya habang nakangiti. Ngumiti si Mina. Salamat po, Major. Ang kapilyang ito ay umunlad hindi dahil sa akin, kundi dahil sa mga taong naniniwala pa rin sa kabutihan. Umupo sila sa teresa habang humihigop ng mainit na tsaa. Tapos na ang kaso ni Velasco sa korte. 12 taon ang sentensya, pero sigurado akong hindi pa ubos ang kanyang net worth, sabi ni Ronnie. Inaasahan ko na po yan, sagot ni Mina. Hanggat may mga taong ipinagbibili ang katarungan, tiyak na may mga bagong biktima. Bumuntong hininga si Ronnie. Nag-file na ako ng maagang pagretiro. Gusto kong magtayo ng isang maliit na organisasyon, tulungan ang mga biktima ng pang-aabuso sa batas. Baka gusto mong tumulong bilang tagapayo. Tumingin si Mina sa kanya nang may malumanay ngunit matatag na mga mata. Gusto ko pong tumulong pero hindi para sa posisyon o proyekto. Hanggat ang layunin ay itaguyod ang katotohanan, kasama po ako. Ilang buwan ang lumipas, lalong humina ang kalusugan ni Mang Celso. Isang gabi, habang naghahanda ng tsaa si Mina, tinawag siya ng kanyang ama. Mina! Opo, tay. Ipinagmamalaki kita. Ipinagpatuloy mo ang ipinaglaban ko, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa buhay. Tumulo ang luha ni Mina. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng kanyang ama. Magpahinga na po kayo, tay. Tahimik na po ang lahat. Ngumiti si Mang Celso. Tandaan mo, anak. Ang katarungan ay hindi lang sa korte, kundi nasa puso. Kung makatarungan ang puso mo, ang iyong mga hakbang ay laging magiging tama. Makalipas ang ilang oras, si Mang Celso ay pumanaw ng payapa, na may bukas na Biblia sa kanyang dibdib. Sa araw ng libing, ang buong San Isidro ay nagluksa. Napuno ng bulaklak ang daan, at ang mga batang dati niyang tinuruan ay nakapila habang may dalang mga bersikulo mula sa Biblia. Maging si Major De Leon at ilang opisyal ay dumalo, nakatayo sa likuran ng may paggalang. Nang ibinababa na ang kabaong, bumulong si Mina, tay, hindi pa tapos ang laban. Ngunit ang dasal ay mananatiling ilaw. Ang mga tunog ng panalangin ay umalingaw-ngaw sa gitna ng mga kawayan. Umambon na para bang ang langit ay nakikiramay. Isang taon ang lumipas. Sa isang dating bakanting lot malapit sa kapilya, isang simpleng gusali ang itinayo na may nakasulat na, Bahay Amana Celso, Sentro para sa Tulong Legal at Edukasyon ng Mamamayan. Ang gusali ay pinamamahalaan ni Mina at ilang voluntaryo, kasama na ang retiradong si Major De Leon. Tinutulungan nila ang mga residenteng inaapi ng sistema, tinuturuan kung paano mag-ulat, at itinatanim ang halaga ng katapatan sa mga bata. Tuwing may darating na residente na may dalang reklamo, tinititigan sila ni Mina ng may kabaitan. Hindi po ako abogado, pero naniniwala ako na ang katarungan ay maaaring isilang mula sa maliliit na gawa ng katapangan at katapatan. Isang umaga, nakatanggap si Mina ng isang sulat na walang pangalan. Maikli ang laman, Ate Mina, ako po si Roldan. Sa kulungan, natuto akong magbasa ng Biblia. Nahihiya po ako sa inyo, pero nagpapasalamat din. Kung hindi ninyo ako nilabanan noon, baka masama pa rin akong tao ngayon. Ngayon, desidido na akong magbago paglabas ko. Matagal na tinitigan ni Mina ang sulat at pagkatapos ay ngumiti. Sumulat siya ng sagot gamit ang kanyang kamay, lahat ng tao ay may karapatang magbago. Mas gusto ng Diyos ang isang taong nagkamali, ngunit nagsisisi, kaysa sa isang taong nagpapanggap na banal. Ipinadala niya ang sulat sa kulungan at bumalik sa pagtuturo na may mas payapang puso. Lumipas ang mga taon. Si Mina ay hindi na lang kilala bilang isang katekista, kundi bilang isang babaeng nag-aapoy sa ngalan ng katarungan ng walang dahas. Maraming estudyante ang nag-interview sa kanya. Maraming guro ang humihingi ng pahintulot na dalhin ang kanilang mga mag-aaral sa Bahay Amana upang matuto tungkol sa integridad. Isang araw, isang maliit na bata ang nagtanong, Ate Mina, bakit po minsan sinasaktan ang mabubuting tao? Ngumiti si Mina at hinaplos ang buhok ng bata. Dahil ang mundo ay lugar ng pagsubok, anak. Pero kung mananatili tayong mabuti, ang masasamang tao ang tunay na talo dahil madilim ang kanilang puso. Hapon na. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran.
Ang kulay kahel na liwanag ay tumatama sa kapilya at sa simpleng bahay kung saan nakatira si Mina. Nakatayo siya sa beranda, pinapanood ang mga batang nagtatakbuhan habang may dalang mga aklat dasalan. Ang tunog ng kampana para sa Angelus ay marahang narinig sa di kalayuan. Si Ronnie, na ngayon ay retirado na, ay dumating na may dalang mga libro. Mina, donasyon para sa aklatan ng bahay Amana. Tinanggap ito ni Mina ng may ngiti. Salamat po. Ang katarungan ay lumalago mula sa kaalaman. Umupo sila at pinanood ang langit na nagsisimulang magdilim. Mina, naaalala ko pa noong gabing tinanggihan mo ang 50,000, mahinang sabi ni Ronnie. Kung sumuko ka noon, marahil hindi ko rin natutunan ang kahulugan ng katapangan. Kung sumuko po ako noon, sagot ni Mina, marahil lahat tayo ay masasanay na sa mali. Sabay silang mahinang tumawa. Umihip ang hangin, dala ang amoy ng basang lupa at ang tinig ng mga batang nagdarasal. Sa mga sumunod na taon, ang pangalan ni Mina ay naging isang kwento na laging isinasalaysay ng mga magulang sa kanilang mga anak, tungkol sa isang babaeng tumanggi sa suhol, nagtaguyod ng katotohanan ng walang galit, at nagpatunay na ang pananampalataya ay hindi lamang dasal, kundi ang katapangan na magsabi ng hindi sa kasamaan. Sa lapidan ng kanyang ama, nakaukit ang mga salitang siya mismo ang pumili, ang katarungan ay hindi pamana, ito ay ipinaglalaban. At sa tuwing binabasa ito ni Mina, alam niyang ang ipinaglaban ng kanyang ama ay hindi namatay. Ito